Hi everyone, it's me Don, ang inyong Inday on board. Kakatapos lang ng duty natin at nag-aantay lang ako ng oras to clock out. At alam nyo na kung anong ginagawa ko, nagjira-jira lang or killing the time. Okay, but anyways, for today's video, sasagutin po natin yung question po ni Francis Salcedo. By the way nga po pala sir, I would like to congratulate you kasi you made it. At bakit ko nga ba po sinabi na you made it? Para po sa kaalaman ng lahat, lalong-lalo na po sa mga aspiring seafarers po dyan, kung kayo po ay nakatanggap na po ng joining date, that means po mag-aabang-abang na lang po kayo sa kalendaryo ng araw. Napakagandang katanungan po by Sir Francis. Ano-ano po ba ang mga kailangan dapat dalhin sa loob ng 8 months on board? Sana po manotice. Salamat po. Okay, sasagutin ko po yung katanungan po natin based po on my experience. In my very first contract, I had really no idea kung ano po yung mangyayari, kung ano po yung dapat po na ipe-prepare. Again, yung mga kinakailangan po nating dalhin is magdedepende po yan sa posisyon po na ina-applyan or papasukan ninyo po dito on board. So, unang-una po, ang pinaka-importante is alamin niyo po yung uniform na gagamitin po on board. So, halimbawa po sa akin, nagtatanong po ako kung ano po yung kailangan na uniform. So, na pwede ko namang dalhin po doon sa Pilipinas kasi actually talagang totoo po. May uniform po dito on board pero you'll have to buy yung uniform na comfortable po kayo. So, I bought this one, the long sleeve, and ito po yung vest po nito. On board ko na po siyang binili kasi may certain design po siya na MSC lang po yung may ganitong design. And next one, I bought also a personal slacks. Kasi nga po, iba po yung comfortable po yung fit na fit po sa akin. At kasi nga po, nababahala ko, baka po walang makasya or magkasya sa akin pag nandito or dito po ako on board bibili. And next one is ang safety shoes. At least po bumili po kayo ng temporary po na safety shoes. Yung hindi naman po kamahalan, yung parang pang survive lang po ng nasa 2 to 3 months. Kasi po, for me ha, mas better po na bumili po kayo ng safety shoes dito po on board. Kasi, may mga scenarios po kasi, if ever po yung binili po ninyo na safety shoes or yung black shoes po ninyo is hindi po siya pang safety. If ever may accident po na nangyari during or on your work and during their investigation po, nalaman ng kumpanya na hindi po kayo gumagamit ng safety shoes or ng shoes required or given by the company, may posibilidad po na hindi nila i-take care or care of yung medical expenses. Kasi unang-una po, kaya nga dito po sa barko, nire-require nila yung word na PPE, Personal Protective Equipment, kasi yan yung protocol talaga na dapat talaga nating i-provide. Not to provide, but to comply. Next po is yung personal necessity. So that would be the medicines. Lalong-lalo na po kung may maintenance po kayong ginagamit. Next would be yung antihistamine. Kasi po, baka lang ha, hindi niyo po malaman bakit marami kayong akati-kati sa mukha or I don't know, may mga discoveries lang kayo on board na ay, allergy pala kayo nito. Yan po yung napaka number 1 na kailangan nyo baunin. And of course, huwag nyo kalimutan, magbaan kayo ng maraming Bunamin. For me kasi, here on board, they have the antihistamine tablets and also anti-sickness motion tablets. But those medicines, medicines po, ay hindi po ako hiyang. Mas hiyang po ako yung mga medicines, antihistamine and Bunamin na galing pa po sa Pilipinas. And para po sa mga babae po dyan, katulad ko, nagbabaon po ako ng Buscopan. As in yung Buscopan Plus, kailangan ko. Hindi na po tumatalab yung period ko or yung dysmenorrhea ko into just a plain Buscopan lang. Okay, you have your uniform, you have your medicine kits. Next naman po is kung may mga skincare po kayo. Skincare ako. Katulad ng shampoo po, ma'am sir. Kay bali po, dito po on board, more of chlorinated po yung water po natin. So for my scalp, dito ko lang po na-discover on board na hindi pala ako hiyang sa mga more of minty or menthol na mga shampoos. Naghihiyang po ako sa Sunsilk, Palmolive, yung mga soft shampoos. And of course, sa mga girls po natin dyan, kung may mga beauty regimen po kayo to stop yung mga pimples natin na mag-break out, baunin nyo na po. Pero yung mga local products lang naman or local brands like Pants, Nivea, meron po yan dito po on abroad. Pero yung mga skincare po like mga product po ni Habibi or product po ni Rosemar, magbaon na po kayo pang 8 months po. And of course, next about personal necessities, for me I include that one like yung mga sabon panlaba. Here on board, I prefer to laundry my clothes or my uniforms po by hand wash. Kasi hindi po ako hiyang sa sabon na pinoprovide ng company po. I don't know, nagkaka-rashes po ako. So I tend to buy pang survival lang muna, pang 1 to 2 months. Kasi may mga certain part naman po kayong dadaungan. Na lang po kayo and buy that certain brand. Katulad ng Ariel, Tide, or kung nagfa-Fabcon ba kayo. At siya nga po pala, bago ko makalimutan, this video is just like continue lang nandito na ako sa kanina. But by the ways, meron po tayong tinatawag na cravings. Oo po, literal po yan kasi isa sa nakukulture shock or makukulture shock ka dito on board is yung panglasa. So what I mean, kung mahilig po kayo ng mga dilata, sardinas, or whatever it is, or even so tinatawag natin taktak or yung seasoning po,
yung Knorr seasoning, ay hala, ma'am sir, magbaon na po kayo. And even po bagoong. So, konting tip lang po. May mga sardinas naman po na naka-pouch, yun na po yung bibilhin ninyo kasi dagdag lang po ng bigat po sa bagahe ninyo kung yung bibilhin po ninyo ay yung dilata talaga. And since, personally po ako nga, na-mention ko before, na personally ko pong nilalabhan yung mga damit ko, nagbaon na rin ako ng mga abobot. Yung mga abobot katulad nito. Eto, nakakatulong po to, lalong-lalo na po sa mga ladies out there. Yung mga personal garments po natin, it helps po to secure lang po yung mga undergarments po natin. Kasi po here po on board, nagpo-provide naman sila ng hangers, pero limited lang po yung binibigay po kada crew. So guys, tulad na lang po nito, ito po wala po yan on board but I bought this one from home pa po. Ito po, sinasabit ko po yung mga damit ko by layer po para po minimize or maximize ko po yung space. And I bought that one po kasi kailangan ko siyang itipirin yung espasyo ko lang kasi po take note, hindi lang po ikaw yung nakatira po sa kabina, may ka-cabin mate po kayo na nangangailangan din po ng sarili niyang spasyo po within your cabin. And in terms naman po sa uniform, do not forget po, plus points po, yung marami po kayong medyas. Oo. Preferred po na kulay ng medyas po natin is charcoal black. Kung bibili po kayo ng medyas, pwede po kayo magtanong po sa sales lady, may charcoal black po ba na kulay? For me, ayun lang naman po siguro. So, if ever, kung dumaan po itong video po na ito sa mga seafarers po natin dyan out there, kindly comment down below po kung ano pa yung kulang po sa mga sinabi ko. Para po matulungan po natin yung ating newly hired po na seafarers or even yung mga aspiring seafarers po dyan. And for now, yun lang po muna. See you po for my next video. Bye! Don't forget to subscribe or to follow my TikTok account.